Mga kaibigan, pag-usapan natin itong ginagamit na sandata ng mga DDS na freedom of speech. Ginagamit nila yan kahapon. Gamit na gamit nila yan, yung freedom of speech. At the same time, gamit na gamit din nila yung parang sila ay nanggagago ng insulto. Diba? Sarcastic yung kanilang mga pagsasabi, pagpapaliwanag. Ang dami niyang kahapon, yung mga yan, napaka-sarcastic kahapon. Ngayon mga kaibigan, yung bang panggagago, pwede mo bang i-include yan sa freedom of speech? Diba? Pwede mo bang i-include yan sa freedom of speech mo? Yung sabihin mong gago yung isang tao nang gano'n na lang? Hindi naman siguro mga kaibigan na tama yun na yung mga negatibo na mga salita, mga negatibong pananaw, mga expression, yan pwede mo na lang basta-basta ikapit sa freedom of speech. Aba, mali mga kaibigan, di ba? Ang freedom of speech hindi yan absolute. Di ba? Hindi perfecto ang freedom of speech na talagang kung pag sinabi mo freedom of speech, basta na lang kung anong sasabihin mo, kung anong gusto mo. Hindi po ganun mga kaibigan. Hindi absolute ang freedom of speech. Diba? May limitasyon po yan. May limitasyon ang pagsasabi yan. Hindi tayo hinahadlangan ng konstitusyon na magsabi ng ating mga saloobin. Kaya lang, sa isang constructive po na paraan dapat. Diba? Sa paraan na talagang nakikipag-discuss ka. Pero yung magsasabi ka ng isang negatibong salita na gagamitin mo as freedom of speech, na ang kinalalabasan naman ng konteksto ng salita mo ay paninira, nagawa ka ng kung anong idea sa isipan ng publiko na masama, ang nagiging pagtingin ng publiko, ay mali yun mga kaibigan. Diba? Mali yun. Panoorin natin at magkaroon tayo ng konting konteksto dito. Tingnan natin. Alright. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin kay Miss Joey Cruz, in one of your blogs in YouTube, you directed this statement sa akin. No? Akin mismo. Unang-una, hindi naman kita kilala. Hindi naman kita kaaway. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Tama ba ako, Mr. Chair? Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? Alam niyo mga kaibigan, tingnan mo hindi sila personal na magkakilala. Pero palingalinga pa siya. Iniisip niya, ano bang ginawa nitong masama sa akin? Ganyan po sabihin natin na kaninegatibo ang isipan ng mga Duterte vloggers na ito mga kaibigan. Diba? Nasa isip nila na talagang natural na masama yung isang tao. Sila lang ang mabuti, sila lang yung nakakaalam ng katotohanan. Kaya iniisip ng mga to, ano bang yung nagawang masama nito sa akin? Ba't pa siya kailangan mag-isip? Pwede na naman niyang, wala po kayo nagagawa sa akin, Mr. Chair. Di ba? Ganun niya dapat kabilis sagutin yung kaya lang nag-iisip pa siya No, meron ba wala? None, Mr. Wala. Wala akong ginawang masama sa inyo, Pinapatunayan niyo yan, Pangalawa, hindi niyo ako kilala. Kita niyo mga kaibigan yung mata niya, nag-iisip pa siya. Di ba? Alam mo kung may ginawang masama sa iyo isang tao. Masasagot mo na mabilis. Wala po, Mr. Chair, kayong ginawa sa akin. Ay siya, nagpapalinga-linga pa ng mata Di ba? Gaano sabihin natin na kanegatibo nga ang isipan ng mga taong ito. Di ba? Kaya hindi ito dapat pinagkakatiwalaan itong mga vloggers na to. Tama ba, Miss Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And Mr. Chair, I do not even know Miss Joey Cruz personally. Am I right? Correct, Mr. Chair. But, you made a statement against me. Ito, babasahin ko ang sabi mo, ganito, kung abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo akong gago. Bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabihin ko, ba't mo ginawa sa akin yun? Bakit mo ako tinawag na gago?
Bakit po, Mr. Chair? Please, yes. Mr. Chair, and I think it is already established that we do not know each other personally. Ano po yung pakilakas nga po? Hello, Mr. Chair? Mr. Chair? Okay. I think it is already established that we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation of my reaction Mr. Chair, on meron ka the- pang salita. Your observation is that I'm gago? Is that your observation? This pertains to the public function as I perceive it, Mr. Chair. No, you're public what? Public action, Public Mr. action. Chair. So, yun ang tingin daw ng tao kay Congressman Benny ay gago. Di ba? Mga kaibigan, di ba? Yung pagsasabi natin ng gago sa isang tao, mga kaibigan. Hindi po yan kasama sa freedom of speech. Di ba? Hindi yan kasama sa freedom of speech. Halimbawa, may karapatan kang sumigaw. May karapatan, halimbawa, nasa publiko ka o nasa isa kang park. Pwede mo naman sabihin, mga kaibigan, na ganito hindi ako sang-ayon sa kongresista. Yun, maganda yung ganon. Maganda yung ganon, mga kaibigan. Ayaw ko ng kanyang plataforma, ayaw ko ng kanyang polisiya, ayaw ko sa kanya ng pagboto. Yung binoto niya, ayaw ko. Pero wala kang karapatan, mga kaibigan, walang karapatan itong mga vlogger na ito na sigawan si Congressman Benny o sabihin sa kanilang vlog o sa kanilang mga sinusulat na gago si Kong Benny Abante. Wala silang karapatan yan, mga kaibigan, di ba? Parang ano kasi ganito Okay, masarap kang magluto. Masarap kang magluto ng maaanghang. Ngayon yung pagiging masarap mong magluto, ay hindi mo pwedeng ibuhos sa mata ng kapitbahay mo, yung sili. Yung maanghang na niluto mo. Hindi pwede. Yung para bang gusto mong ipakita na masarap ang luto mo. Di ba? Masarap ako magluto, o tikman mo. Inihagis mo sa mukha ng kapitbahay mo. Ganun ang analogy niyan, mga kaibigan, di ba? Ganun ang analogy na pagka ikaw ay nagsasabi ng basta-basta na lang ng gago, wala ka pong karapatan dyan. Kaya nga tama yung sabi ni Congressman Benny, mga kaibigan, mamaya, na sabi niya, anong karapatan mo na sabihin na akong gago? Wala pong karapatan itong babaeng ito na magsabi ng ganyan, mga kaibigan. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? No, Or Mr. is it Chair, you? the statement Let me came ask from you, me. Mr. Chair, is it you? Yes, Mr. Chair. So you were the one that said that, right? Correct, Mr. Chair. Ayun. Ayun, di inamin niya kanina action daw ng public action So inamin niya bigla ngayon na siya lang pala ang nagsasabi noon. Pero hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Yes, Mr. Chair. What It is your already right to established. tell me that I'm gago? Yun, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Anong karapatan nga ni Miss Joey na sabihin na gago si Kong Benny Abante? Wala po siyang karapatan. Diba? Ganyan nga po yung analogy natin May karapatan kang magluto ng manghang sa bahay mo Pero hindi mo pwedeng ibuhos sa mata ng kapitbahay mo ang sili. Kahit pag gusto mong ipakita ang sarap ng niluto mo, hindi pwede, mga kaibigan, yung ganun. Hindi ka rin nga talagang pwede magsabi ng kung anumang negatibo na ikababagsak ng dignidad ng isang tao. Diba? Ganun yan, mga kaibigan. Hindi ka basta-basta pwede talagang magsalita ng ganyan. Because I am a citizen of What the is your Philippines. right to tell me I'm gago? Oh, di ba? Tama si Kong Benny dyan Anong karapatan mo? Wala pong nagbibigay ng karapatan, mga kaibigan, sa konstitusyon. Naggago ang sabihin mo dun sa isang tao. Wala pong ganyan. That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. Chair. So your freedom of speech is to tell a person that he is gago? Freedom of speech ba yan? My freedom of speech, part of my freedom Bay, ang of galing speech is mo. to react. Ang Hindi freedom of speech yan. galing mo. Action of Ito a pa. public official. Sinabi mo In another post, ito sinabi mo.
Pero alam mo, kaya tayo nagmi-meeting dito para mini-mention ko ito, no? Pero sa totoo lang, hindi ko pinansin yan. Matagal na yan eh. Di ba? Hindi ko pinansin yan. Ito, ang sabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Hindi. Mr. Chair, I am not very familiar. Yes or with no, those- Mr. Chair? Is that still, you think, freedom of speech? When you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Mr. Is Chair, that freedom of Hindi speech? freedom of speech yan. yes, Mr. Chair. Ganon. Mali, di ba? Kita niyo mga kaibigan na yung pagsampal, isang form yan ng, di ba? Yung pagsampal, isang form ng physical na contact yan, di ba? Yung kahit sa pagsasalita mo, violence pa rin yun. Kahit pa sabi mo, sinabi mo, sasampalin mo, or yung ginawa mo, pareho lang yun. Violence yun. Hindi yan protected speech. Diba? Ang salitang sampal ay may pananakot ng physical na karahasan, mga kaibigan. Diba? Yung pagsasabi nga ng gago, ang gago ay insulto na may, anong tawag doon, na may purpose na bastusin. Hindi para makapag-discuss ka. Diba? Kita nyo mga kaibigan? Ang pagsampal, physical na contact yan, physical na karahasan yan mga kaibigan. Diba? Kaya maling-mali ang unawa nitong si Joey. Hindi mo pwedeng sabihin freedom of speech na nasusunugin ko yung bahay mo. Kahit papasigaw mo pa itong sabihin sa kalye. Kahit pa ipagsigawan mo, nasusunugin ko yung bahay mo. Diba? Kapareho din yan ng isasampal ko ito sa mukha mo. Diba? Hindi po yan pagpapahayag. Hindi yan freedom of speech. Ano po yan? Pagbabanta. Pagbabanta yan mga kaibigan, hindi yan freedom of speech. Kaya tama na naman si Congressman Benny Abante. Mahina talaga itong mga Duterte vloggers na to eh. Oo. So, sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampalin kita. Freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Hindi action na. already. Kita mo? Yung mga kaibigan, pareho lang kasi yon. Kahit verbal mo sinabi yon or physical mong ginawa, nagkakapareho yon. Diba? Nagkakapareho yon. Nagbibigay ka ng threat. Tinetreat mo yung isang tao, tinatakot mo. Diba? Wala niyan sa freedom of speech. Hindi na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Okay, Oo, mga kaibigan. magaling ka. Oo. Ang sabi mo, I'm going to be Hindi ko masabi to, Mr. Chair. F-U-C-K-E-D. Prepared. Binanggit mo yon? Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair, Oh. Mr. Chair, so that I can answer intelligently on the question You- of... Ayun, nagpapalusot na siya ngayon. Kailan ba na ano yan? Kailan ko ba nasabi yan? Ganyan na yung kanyang magiging alibay dyan para makatakas doon sa tanong. Hindi niya masasagot. Ang gagawin niyang paraan. Hindi ko po maalala. Mr. Chair, May I know you can that- answer intelligently, I but cannot what you answer- said here, is that intelligent? Let me ask you. Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was Yun, di ba? Lusutan na. Takas na sa tanong. posted. You don't know, Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, you know, 50 posts in a day. I would like to understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair,
that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa bagumuka ko? That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. Yeah. Ang galing mga kaibigan ng palusot niya, di ba? Kaya yung ganyang mga sinasabing mga pananakit, wala po yung wala yung value. Di ba? Hindi yan nakadikit sa freedom of speech. Di ba? Walang makabuluhang pong idea tayo makukuha dyan sa sinasabi nga ni Joey na pananampal at gago. Yan ay para manira lang, mangpahamak, magkalat ng takot at mga kabubuhan sa publiko mga kaibigan. Yan lang naman talagang gusto nilang ipakalat supportahan si Duterte ng mga katangahan nila. Well, we are going to get the date when this was said. Thank you, so Mr. you would Chair. be able to know. Thank you. Kaya pinapa-confirm ko lang yung statement na yan eh. This ibig sabihin, do you believe, hindi ko na sabihin ang freedom of speech. Do you believe that this falls under Hindi na niya gagamitin yung freedom of speech. protected speech? Yan, iba naman kasi protected speech nga talaga yan eh. I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do you the question? believe that this falls under protected speech? Hindi. Mr. Chair, like I said earlier, I would like to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction on the news or public action. As a political observer, I always As practice. Miss Cruz, is this a political statement? You were saying a political observer. Is this a political statement? Do you believe that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful, intelligent discourse? Hindi. Except as part of your statement, Mr. Chair, the malicious imputation you said, I accept that. The rest that you said, yes, it is part of the Part ng ng discourse yung panglalait, pagmumura. healthy public discourse. It is part of what, Mr. Chair? Healthy Hindi. public discourse. Therefore, pag binanggit natin using profanities, Yeah. insults, and malicious accusations, that is, anong tawag mo doon? Part health- of the healthy discourse, Mr. Chair. Hindi. Paano magiging healthy yung discourse, yung usapan kung nagmumurahan kayo? Healthy discourse. Healthy discourse ba yon? Yung Yes, Mr. profanities, Chair. Yes, Mr. Chair. insults, and Hindi. malicious statements, healthy discourse sa'yo yun. Yes, Mr. And that's the Chair. reason why, Mr. Chair, that we should now actually craft a legislation Yan. to put a stop to Miss Joey Cruz, Yan. who seemed to be intelligent, and a woman using profanities, malicious insults, saying it is healthy. Natatawa na siya sa katangahan niya mga kaibigan. Healthy discourse ba yon na may panggagago, pang-insulto, 'di ba? Tutungayaw mo. Hindi kasama sa healthy discourse 'yon, 'di ba? Ang healthy discourse nagpapalitan kayo ng opinion. Hindi yung mga tirada, mga patutsada. Yes, Mr. Chair, I stand by my statement. Everything you said, except the malicious imputation, which I do not do, is part of a healthy public discourse. It is part of my freedom of Talagang makapal ang mukha pala nitong babaeng to. Natatawa na lang si Kong Benny. speech.
In fact, it is recognized under the Universal Declaration of Human Rights Wala. Act that I It is should be recognized able to where? express my opinion without Miss interference. Joey Cruz, I am the chairman of the Committee on Human Rights, and this is not recognized. Profanities, insults, and malicious Yes. words are violation of human rights. You violated my human right. Hindi protected rights yun na magsalita ka ng mga kabuangan sa kapwa mo. Mr. Chairman, Mr. Chairman, Corrupt. Mr. Chairman, may I inquire, sino po yung sa tabi ni ng resource person? Please identify yourself. Are you the lawyer of Yes, Your Ms. Honor. Cruz? I'm Attorney Mark Anthony Manuel. I'm the counsel for Ms. Cruz, Your Honor. Have you entered your appearance here? Yes, Your Honor, please. So Mr. please Chair. be reminded that you can only give legal advice to your client and you ask the chairman. Yes, Your Honor. Please sit, not in the resource person at the back. You are not allowed to sit. At the back, you sit at the back. Yes. Lawyers are not allowed to sit beside the resource persons. And please be advised that as permission by the chairman. Yeah. Yes, yes, Also sit at the Mr. back. Yes, Yeah. Mr. Do not sit beside your client. And rest assured that I am only advising my client as And to then, her so ask the legal chairman the Yes. permission before you give the advice. Ayos, ayos Yes, yan. Mr. Chair. Also sit at the back. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Attorney, please comply. Yes, Mr. Chair. Okay, now I'd like to ask Miss Cruz, are you insulting me on my public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, That that's is right. just- Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair, and Alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions, kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair, the observation that I uttered to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official functions? Yes, Mr. Chair. Inobserbahan mo since I won in 2019? No, Mr. Chair. I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Binagit mo sa akin, gago. So you hated me. Oo nga naman. Pagka kasi binanggit mo yung salitang GAGO na yan, may hate ka sa kanya. Di ba? Meron ka sama ng loob, meron kang hinanakit, di ba? May konti kang, alam mo tawag doon, na galit. Di ba? Ganyan yung nararamdaman mo. Hindi mo sasabihin sa isang tao ng gano'n na basta na lang walang dahilan. Mr. Chair, ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko mabanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. May Oo. I respond, Mr. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Okay. Mr. Chair, go ahead, Chair, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any Kaya nga, Mr. personal Chair, affiliation. binanggit mo yung human rights. Yes, Binanggit mo Mr. yan kanina, Chair. di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair,
You violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insult, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. May I respond, Mr. Chair? Teka, Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Alright? Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. That is why I am asking you right now. Sapagkat napakahalaga nito. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse, therefore you're telling us that the freedom of expression is not is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Sapagkat Chair? pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Limitation. Tama na naman si Congressman Abante dyan. Talagang merong limitation po ang freedom of speech, di ba? Hindi pwedeng sabihin mo na lang na magpapahayag ka, ha? Ayan po ay may hangganan, di ba? Bawal yung nag-uudyo ka, ha? Bawal yung naninira, pagbabanta, pananakot. Di ba? Bawal po yan mga kaibigan, di ba? Yung nag-i-incite sa violence na parang ipinakikita mo sa publiko, mali. Ang ginagawa ng taong ito ay gago. Di ba? So, yung mga physical threat, di ba? Yung sasampalin kong mukha mo, direct threat po na physical yan, di ba? Violence yan, bawal po yan. Di ba? Hindi ka pwede mag-express ng ganyang opinion. Oh. Di ba? Kaya hindi nga absolute po ang freedom of speech. Di ba? Hindi yan ang freedom of speech is not a freedom to harm. Di ba? Kaya alam na alam ni Kong Benny Abante, maliwanag ang sinasabi niya. Alam niya ang topic. Hindi alam nitong si Joey Cruz. Di ba? Oh. Go ahead. You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. Yes. And the limitation of freedom of speech is well defined. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. There are things that Mr. Chair, you what cannot- jurisprudence are you talking about? Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell me what law? Example of law that limits your Yes. freedom of expression. For Can you example, tell me Mr. the Chair, jurisprudence? Yes, Mr. Chair. For example, Mr. Chair, there is I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but is a law on libel. Yes. Yeah, There on is a libel. law on slander. Thunder. There is a law. Is it okay, Mr. Chair, if I give my example? Okay, thank you very much. One example, and I think this example is very demonstrative, is very illustrative. Nauutal lang mga kaibigan kasi nagbigay nga siya ng isang ng dahilan. Wala naman siya masabing proof, mapakitang proof. Butata. Of the limitation of freedom of speech. Right now, it is election, midterm election, and it is not allowed that people are going to campaign on the day of the election day. That is a Napapanga nga si Kong Benny kasi ang layo na sa topic. clear prohibition to express on the part of the citizen to say whatever they want to say on that Teka, election day. Mr. Chair. Ano po ang connection nung binabanggit mo? Yun. Sinasabi sa inyo mga kaibigan nagre-red herring na. Red herring na ang ginagawa niya out of the topic na. Natakas na nga kasi. I'm asking you about the jurisprudence. I Yeah. just told you that there is a law against
on libel, on cybercrime. What you said today is libelous. What you said here is libelous. Why? Mr. Because Chair. there is a malicious intent. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation, and that is libelous. Mr. Chair, if that is your assessment of And that kind of listen, statement, you not will only have libelous, Mr. Chair, sandali lang ha. Not only libelous, ha? That is also unjust vexation on my part. Tama. May I respond, Mr. Chair? Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, way no, in court Mr. Chair, so that don't so worry. that the maliciousness Mr. of that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge you proper in court. authority. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh. Pero hindi. Oo. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, Mr. So therefore, Chair. you should know this. The thing is this, pero wag kang mag-alala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. Alright? Ang dahilan lamang, kaya natin ginagawa ito, para magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are not important to me. Alright? Oo. Thank you, Mr. Chair. Yan. Yeah. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Alright? Oh. Tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? Mr. Chair, tumatawa ka and you're expressing your gratitude by your sarcastic laughter? Tama lahat yung observation ni Kong Benny dito sa mga Duterte vloggers na to, mga kaibigan, di ba? Yang kasing pang-insulto, wala pong intellectual na value yan. Diba? Ang layunin ng freedom of speech ay para pagpapalitan ng makabuluhang idea. Diba? Hindi ka maninira, hindi ka magpapahamak, wala kang pangit na ipakakalat. Diba? Ganyan po mga kaibigan ang totoong freedom of speech. Parang sa debate. Pwede mong sabihin, hindi ako sang-ayon sa panukala ni Congressman Benny Abante. Pero pag sinabi mong gago yan, diba? Sasampalin ko yan. Eh hindi na po pakikipag-debate yan. Naghahamon ka na ng gulo. Diba? Oh. Ang speech na nag-i-incite po ng mga kaguluhan, ay parang alam mo yun, sumigaw ka ng sunog sa loob ng sinehan. Diba? Ganyan po yan mga kaibigan. Halimbawa, kung may 100 tao sa loob ng sinehan, sumigaw ka ng may sunog. Tapos wala namang apoy, Siyempre magpapanik sila, magtatakbuhan at may masasaktan. Hindi yun freedom of speech. Kaguluhan yung ikinakalat mo doon. Kapag sinabi mong ang isang kongresista, sinabihan mong isang kongresista ng sasampal ko ito sa iyo. Nagkakalat ka ng galit at kaguluhan, hindi opinion. Diba? Saka yung lahat ng ginagawa ng Duterte vloggers, lahat yan ay paninira po, hindi opinion. Diba? Ang opinion kasi, ang opinion, idea po. Ang idea, hindi nakakapang-insulto. Ang opinion, hindi, ang isang opinion, hindi epektibo, ang mga ginawang desisyon ni Congressman Benny Abante. Diba? Opinion po yun, na yung panukalang batas niya ay hindi ko gusto. Yun yung opinion. Pero hindi po opinion na sabihin na si Congressman Benny Abante ay gago, dapat sampalin. Hindi po opinion yan. Diba? Hindi opinion yan. Nalabas ka na doon sa social responsibility mo. Lalo na kayo mga vloggers na maraming nanonood. Diba? Kung nasa platform ka, ang bawat salita ng vlogger, ay maaring mag-udyok po ng kahit ano, kung saan direksyon yan. Pwedeng manira, diba? Manakit.
Di ba? Kaya napakahalaga ng social responsibility itong ginagawa ko mga kaibigan, di ba? Ha? Iniingatan ko nung nakakapakinig sa akin kaya kailangan ko magsalita na may ebidensya ako. Di ba? Napakahirap mga kaibigan ha, na basta sasabihin mo lang observation. Ha, tulad ng sinabi ni Benny, ni Joey, na observation lang niya kaya niya tinawag na gago. Ay hindi po mga kaibigan. Hindi po observation yun. Dahil ang salitang gago po, hindi neutral. Ha? Hindi neutral yung sinabi mong gago yung isang tao. Ha? Kung nakita mong mali ang desisyon niya, halimbawa yung driver, ha? Nakita mong lumiko sa maling kalsada, ha? Pwede mong sabihin, ay, delikado yung pag-overtake ng driver. Yun, maganda yun. Ha? Opinion yun. Ha? Pero kung sasabihin mong, naku, gago yung driver, ay hindi po obserbasyon yun. Nang iinsulto na yun ng personal na atake. Diba? Diba? Ang opinion na, sabihin natin, ang opinion ay hindi protektado kung nakakasira po ng dangal, mga kaibigan. Ha? Ha? Nakakasira ng dangal, hindi po opinion yan. Ha? Pwede yan pumasok sa slander, pwede kang kasuhan ng libel, ng mga defamation, diba? Kapag tinawag mong gago ang isang tao online, ha? Lalo ng isang congressman, ha? Kahit sabihin mong opinion lang ito, hindi ka rin, tawag dito, pwede ka pa rin makasuhan mga kaibigan ng cyber libel. Diba? Lalo na't wala kang ebidensya. Ha? Wala kang ebidensya sa ganung pag-uugali ni Congressman Benny na gago siya. Ay nako. Cyber libel. Kaya nga sabi ni Kong Benny, ito'y libelous, pwede kitang sambahan. Totoo, tama yun mga kaibigan. Wala namang mapapakita nga kasing ebidensya itong si Joey Cruz. Pasalamat at hindi siya sinampahan. Diba? Kaya nga sabi natin mga kaibigan, opinion ay para magpaliwanag, hindi para manira. Ganyan yun, totoo. Diba? Ipaliwanag mo yung idea, bigyan mo ng linaw yung issue, hanapin ng katotohanan. Ganyan po ang opinion. Pero po, pagsasabing gago, ay naku, hindi po pag-aanalisa yun mga kaibigan. Pambabastos. Pambabastos. Pag tinawag mong gago yung isang tao, nag-i-invite ka ng, alam mo yun, hate. Diba? Nag-i-invite ka ng hate. Ha? Kaya nga sasabihin, tama din yung opinion ni Kong Benny na hindi lahat ng opinion ay valid o protektado. Totoo po yan mga kaibigan. Ha? Totoo yan. Kapag ang opinion may walang ebidensya, ang layunin ay merong intent na malisyoso, makapanakit, makapang-insulto, naku! Yari ka dyan. Yeah, kaso ka dyan. Oh. Kaya dapat, dapat gawin ng mga responsableng vloggers mga kaibigan? Kung tunay kang nagmamalasakit, sabihin natin, nagmamasid ka, gusto mong pumuna, gamitin ang mataas na anyo ng pagiging kritik. Diba? Halimbawa, sa aking palagay, kung hindi naging epektibo ang pagharap ni Kong Benny Abante sa isyong ito dahil sa kakulangan sa paliwanag, yung ganun. Diba? Ganun yung pagpapaliwanag. Kung Benny, ang iyong naging pagboto ay naging masamang resulta. Yung ganun ang pagpapaliwanag. Pero hindi epektibo, gago siya. Gago ka, Kong Benny. Naku. Mali, diba? Hindi makatuwiran na po iyon. Wala kang ginagawang paliwanag na matino. Insulto nakasentro ka sa pag-insulto, paninira. Hindi po dun sa idea ng opinion. Diba? Kaya nga sabi ni Kong Benny, pwede kang makasuhan, libelous, diba? Slander. Diba mga kaibigan? Kaya pagkapati gamit ka ng gamit ng mga tawag dito, ng mga negatibong salita. Pagkagamit ka ng gamit niyan mga kaibigan, yung mga tao na nakikinig sa inyo, yung mga alam na katotohanan ng tao, nilulunod nyo. Nilulunod nyo yung kaunting natitirang katotohanan sa isip ng tao. Inilulubog nyo sa tubig. Hindi na ngayon makahinga yung katotohanan. Kapag normal na ang panlalait,
pagka ninormalize na yung panglalait, panggagago, pagmumura, nawawala po yung matinong usapan, yung matinong discussion. Hindi na idea ang pinag-uusapan, kundi pang-aalipusta na po. Diyan na po nagtatapos. Diyan na nagtatapos yung idea ng freedom of speech. Pagka inaalipusta na yung isang tao. Pagka ganyan puro mga negatibo ang sinasabi, ay matatakot na po may magsalita. Kung pwede bang murahin na lang ng murahin, bastusin kahit sino sa pangalan ng freedom of speech. Maraming tao na po matatakot magpahayag ng kanilang nasa sa loob. Kapag allowed na yung pagmumura, ang lalait, ang gagago, ng kung sino-sino lang, ginagamit nila yun sa pangalan ng freedom of speech. Marami po sa atin mga kaibigan ay aatras na magpaliwanag. Dahil hindi na po ito kalayaan sa pagsasalita, kundi kultura na po ito ng takot. Diba? Kultura na ng takot yung bumabalot sa lipunan natin, diba? Kapag kaganyan pati halimbawa ito nga kasi mga Duterte vloggers na to, yung ginagawa nilang kabastusan kasi bayad Bayad kasi sila dyan mga kaibigan, ginagantimpalaan yung kabastusan nila. Ay alam nyo na kung sino nagbabayad dyan sa mga yan, di ba? Kasama, kachokaran, di ba? Kachismisan, mga fake newsan. Sama-sama sila di ba? Kaya nga grupo nakakahawa yan di ba? Kaya sana na itong mga hearings na ito yung napapalabas para makinig ang publiko. Para makinig ang lipunan na magsawa na sa mga sinungaling na vloggers na to, di ba? Magsawa na sila dyan. Na naman nabuking na ngayon kung talagang nakikita natin na walang naniniwala na publiko, na tao, ay dyan po tayo pa mga kaibigan, ang lipunan natin mahina ang kokote. Diba? Napakahina na ng kokote natin pagka hindi pa natin nakita ang katotohanan sa mga hearing na to mga kaibigan. Diba? Napakahina na ng katotohanan. Wala na. Lunod na ang katotohanan ng katangahan. So hanggang dito lang mga kaibigan, tayo naglabas lang ng opinion na ang pagsasalita po, yung freedom of speech, sabi nga ni Jon Stewart, ang kalayaan sa pananalita ay para humubog ng katotohanan mga kaibigan. Hindi para mangwasak ng dangal. Diba? Kapag ginamit sa paninira, binabastos mo rin ang mismong layunin ng freedom of speech. Ganyan yan mga kaibigan. Diba? Ganyan ang freedom of speech. Hinuhubog mo, pinapalutang mo, pinapaganda mo yung yung katotohanan. Diba? Mahalaga yung totoo. Diba? Hindi mo mawasakan yung dangal ng kung sino man. Yan ang freedom of speech. Diba? May idea sa freedom of speech. Walang paninira. Diba? Pagka naghari yung gusto ni Joey Cruz, mawawala ang respeto. Mabubura ang tunay na talino ng tao. Diba? Matatakot magsalita yung matitino. Maghahari ang kabastusan gaya ng ginawa ni Duterte. Kabastusan na maghahari sa Pilipinas pagka yan ang nangyari. Pagka ganyan ang freedom of speech. So hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat sa panonood. Tayo nagpaliwanag lang. Nag-opinion lang tayo sa nangyari kahapon. At sana matauhan na kayo mga DDS na ang ginagawa ng mga vloggers nyo ay puro fake news. Pagbubulaan. Mali. Sala sa batas. Sala sa freedom of speech. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayong lahat.